mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Purihin natin si Allah sapagkat tayo ngayon ay pinagsama-sama niyang muli sa araw ng Jumaah, isang dakilang araw ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan ang mga mu'minin, ang mga muslimin ay nagsasama-sama upang alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala at upang makinig sa mga salita at mga ayatan ng banal ng Quran at mga sunnah o mga salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tunay nga na tayo'y nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga tao, bilang mga Muslim, ay nilagyan niya tayo ng maraming mga pagsubok dito sa dunya. Nilagyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok. Kahit na paanong uri o nasa ang estado tayo ng buhay, ay hindi tayo makaiiwas sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming iba't ibang mga pagsubok na pinapadala sa isang mananampalataya. Minsan sinusubok tayo sa ating pamilya, minsan sinusubok tayo sa ating hanap buhay, sa ating pag-aaral, sinusubok tayo sa ating relasyon, sa ating asawa, sa ating kaibigan, pero may isang pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala na mahalagang maging matatag ang isang Muslim. Isang pagsubok na binibigay sa mananampalataya sa dami ng mga uri ng pagsubok. Ngunit may isang pagsubok na dapat tayo maging matatag. At ito ay ang pagsubok sa ating pananampalataya. At ang sagot sa pagsubok sa pananampalataya, ito yung tinatawag na al-istiqamah, ang pagiging matatag. Kapag dumating ang pagsubok sa pananampalataya. Maaring subukin tayo sa salapi, maaring subukin tayo sa maraming bagay, at ito'y walang problema. Mapagtagumpayan natin o hindi. Hindi tayo naging matagumpay sa pananalapi, ito'y sa dunya lamang. Hindi tayo naging matagumpay, hindi tayo naging isang kilala o sikat o mayaman, hindi natin nagawa ito'y sa dunya. Pero kapag sinubok tayo sa ating pananampalataya, dapat mapagtagumpayan natin ito. Dahil sinabi sa Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag niyong hahayaan na kayo'y darat na ng kamatayan malibang kayo'y mga Muslim. Susubukin tayo sa ating mga iman. Susubukin tayo sa ating mga pananampalataya. Kaya nga, nagpauna na si Allah subhanahu wa ta'ala na huwag niyong hahayaan na darat ng kayo ng kamatayan malibang kayo mga Muslim. At sa ating pananampalataya, ang sabi ng ating mga ulama, ang iman, yazid bit ta'a wa yanqus bil ma'asi. Sabi ng mga ulama, ang iman daw anya natin ay tumataas na daragdagan sa pamamagitan ng mga pagsunod. Wa yanqus at bumababa sa pamamagitan ng mga pagsuway. Kaya dapat sa isang Muslim na maunawaan niya yung tinatawag na al-istiqama, pagiging matatag sa relihiyon, na oo, minsan bababa, minsan tataas, pero ito'y mananatiling nasa tamang landas o nasa tamang level na hindi tayo lalabas sa Islam. Totoo, bumababa. Walang pwedeng magsabi kahit na pinakamataas na kaalaman sa Islam, hindi pwedeng sabihin na walang yugto sa buhay niya na hindi bumababa ang kanyang iman. Lahat tayo dumadating sa ating buhay na bumababa ang ating pananampalataya. Meron namang pagkakataon, Ramadan, Hajj, Umrah, Ashura, nararamdaman natin tumataas ang ating pananampalataya. Kaya nga, yazid bit ta'a. Kapag sumusunod ka, maraming pagbabasa ng Quran, maraming mga sala, maraming ayuno, nararamdaman mo, yazid bit ta'a, tumataas. Kapag may mga pagsuway, nandyan. Pag nandyan na tayo sa dunya, nandyan na tayo sa trabaho, maraming mga bagay na nangyayari, minsan nararamdaman mo, bumababa. Ito'y natural. Ito'y tabi'i. Fitra. Pero wag natin hahayaan na darating tayo sa punto na lumalabas tayo sa pananampalatayang Islam. At nagbigay ang mga ulama ng mga payo para mapagtibay natin
o nasa estado tayo ng istiqama na tuwing susubukin tayo sa ating pananampalataya, ay kaya natin tong matugunan. Kaya natin itong labanan. Ang unang-una, patuloy na paghahanap ng kaalaman. Al-ilm. Talabul ilm, sabi ng mga ulama. Hindi ito natitigil. Kahit na ikaw ay simpleng Muslim lang, kailangan nagpapatuloy ka sa paghahanap ng kaalaman sa Islam. Hindi kailangan alim ka, ustad ka para maging naghahanap ka ng kaalaman. Sa atin, simpleng Muslim lang tayo. Dapat hindi nawawala na nagbabasa-basa pa rin tayo kahit paminsan-minsan, kahit papano, ng mga kaalamang Islam. Halimbawa, alam natin palapit na ang Ramadan, magpapasa tayo ng mga tungkol sa mga alintuntunin ng Ramadan. Halimbawa, alam natin o tayo maglalakbay para mag-umrah, dapat nag-aaral tayo paunti-unti ng patungkol sa umrah. At dapat, sa isang Muslim, meron siyang mga kaalaman na standard sa atin ito. Hindi kailangan ng alim, hindi kailangan ng ulama. Mga kaalaman tulad ng sala. Kailangan pag Muslim ka, pag dumating ka na sa tamang edad, tamang gulang, kailangan ang kaalaman mo sa sala, tamang-tama lang para maging mabuti kang Muslim. Hindi yung paglalakbay ka, alam mo, musafir ka, traveler ka, hindi mo alam kung paano magsala ng traveler. Ito'y basic na kaalaman, hindi kailangan ng isang ulama para malaman ang pagdarasal ng traveler o musafir. Nag-aayuno ka, dapat basic knowledge ito. Ano ba yung makalalabag sa pag-aayuno ko? Ito yung mga basic knowledge na hindi kailangan na maging titulong alim ang isang tao para malaman niya ito. At ito'y wajib, fardu ain, obligasyon ng bawat Muslim. Kung gusto natin maging matatag sa relihiyon, maging matatag tayo sa Islam na magawa natin sa buhay natin na wala tamutun na ilawa antum muslimun. Na daratnan tayo ng kamatayan na tayo yung Muslim, kailangan yung pangunahing kaalaman meron tayo. Shahada sa tauhid, alam natin si Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagkakakilala natin kay Allah, yung sala, siyam, arkanul Islam, 5 haligi ng pananampalatayang Islam, at least yan. Alam natin, binabasa natin, pinag-aaralan natin, inuulit-ulit natin. Ngayon, madali na ang access sa kaalaman. Nagbababad tayo sa social media. Nandyan, accessible ang kaalaman dyan. Aalamin lang natin ang authentic. Magbabasa tayo, nakakapanood tayo ng mga videos. Dapat hindi mawawala yan. Lagi sa isang Muslim, patuloy ang paghahanap ng kaalaman. Lagi, bahagi ng buhay natin. Huwag lilipas ang isang araw. Napakadali na sa social media. Huwag lilipas ang isang araw na wala kang napapanood na bagong clips na magdaragdag sa kaalaman at iman mo. Kung gusto natin maging matatag, ang unang-unang sabi ng mga ulama, ang kaalaman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sabi ni Allah, fa'lam. Yun ang unang-unang ilm. Annahu la ilaha illallah. Na walang ibang Diyos maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabal ilmi faridatun ala kulli Muslim. Ang ilm daw, ang paghahanap ng kaalaman ay parida. Ibig sabihin, obligado sa mga Muslimin. At sabi ng mga ulama, ang obligadong kaalaman, kaalamang pang-Islamiko na sapat para maging mabuti kang Muslim. Hindi mo kailangan maging malaking alim. Pero kung naisip mo, bibigyan ka ni Allah ng mas dakilang mga reward. Pero ang obligado sa iyo, para magtagumpay ka sa dunya, merong kaalamang sapat. Kaalamang sapat. Paano? Para maging mabuti kang Muslim, para maging mabuti kang tao. Pangalawa, sabi ng mga ulama, para maging matatag ka, nasa umpisa pa lang tayo. Pangalawa, pagkatapos ng ilm, yung tinatawag na al-istish'ar. Ano yun? Yung damahin ang biyaya ng pagiging Muslim. Na tayo'y ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa napakaraming tao dito sa mundo, ay iilan lamang tayo na ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. May yahdihillahu fala mudillala wa may yudlil fala hadiyala. Ang sabi ng hadith, sino man ang gabayan ni Allah, walang makapagliligaw. Kaya kapag nasa gabay ka, ramdamin mo yung biyaya na yun. Kasi ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gabayan ni Allah, walang makapagliligaw nito. At sino man ang hindi bigyan ng gabay ni Allah, fala mudillala, walang kayang gumabay sa kanya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sino ang hindi mabigyan ni Allah ng gabay, kahit na gaano kasikat, gaano kayaman, gaano kamapangyarihan, pag hindi ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, fala mudillala,
hindi siya makakahanap ng gabay. Kaya kung nasa gabay ka na, alam mo na Muslim ka na ikay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, i-istishar mo sa puso mo, alhamdulillah na isa akong Muslim. Alhamdulillah. Oo, marahil maraming mga misconceptions sa Islam, may mga problema amongst Muslimin, pero alhamdulillah, nasa gabay ako. Ako yung tao na sumasaksi na walang ibang Diyos, maliban lang kay Allah, ang aking tagapaglikha. Kaya dapat istishar natin yun. Na tayo'y ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi tayo thankful na tayo'y Muslim, hindi natin ramdam na kung gaano tayo mapalad na tayo'y mga Muslimin. Hindi natin mapagsusubaybayan o mapagsusurvive kapag may mga pagsubok na darating sa atin. Maaring madali tayong bibitaw o madali tayong gagawa ng kasalanan. Bakit? Hindi mo ramdam sa sarili mo na ikay mapalad na kahit na ako'y simpleng tao lang, alhamdulillah nilagay ako ni Allah sa Islam. Samantalang may mga kakilala ako mga tao, makapangyarihan, mayaman, pero bakit hindi nila maintindihan ang gabay ng Islam? Bakit? Sabi kasi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang hindi gagabayan ni Allah, walang makapagkagabay nito. Naway ipanatili tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gabay. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakat ta'am, al-imanu man radiyallahu rabban wa bil islami dinan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nalasap ng isang mananampalataya ang tamis ng iman, sino mang nasisiyahan kay Allah. At nasisiyahan kay Allah bilang Rabb at Islam bilang kanyang relihiyon. Kailangan i-istishar natin yun. May knowledge ka, pagkatapos niraramdam mo sa sarili mo yung pagiging Muslim mo, yung biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, al-amal bil-ilm. Ang sabi, isabuhay natin ang ating kaalaman. Natuto ka. Natutunan mo ang Islam. Nakakuha ka ng kaalaman, isabuhay mo to. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Sabi ni Allah, o mga sumasampalataya, bakit nyo hindi ginagawa ang inyong mga nalalaman? O lima taquluna ma la taf'alun. O bakit nyo sinasabi ang mga bagay na hindi nyo kaya gawin? Sinasabi natin na tayo mga Muslimin, inaangkin na tayo mga Muslim, gawin natin. Lima taquluna ma la taf'alun. Bakit natin sinasabi ang hindi natin ginagawa? Muslim ka, nakakuha ka ng kaalaman. Ang ibig sabihin ng Muslim ay siyang sumusuko sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng Muslim. Sumusuko. Islam. Muslim. Pag sinabi mong Muslim ka, sumusuko ka sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa natin yung mga bagay na gusto ni Allah at iniiwasan natin ang mga bagay na kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang Muslim. Pag utos ni Allah, gawin natin. Pag kinamumuhian ni Allah, iiwasan natin. Yan ang tinatawag na pagsukot, pagtalima sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inqiyadu bit-ta'a, ang pagpapaakay sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-istislam lillahi bit-tauhid. Ang sumuko ka sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-inqiyad bit-ta'a. Nagpapagabay ka, nagpapaakay ka sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bara'atu minas syirk. At ang pagiging malaya sa paggawa ng anumang mga bagay na pagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala o pagkilala sa ibang Diyos. Ang sunod, isang mahalagang bagay, nakakuha ka ng sapat na kaalaman para ikaw ay maging mabuting tao, maging mabuting Muslim. Pangalawa, al-istishar, naramdaman mo, niramdam mo ang iyong kapalaran, magiging mapalad na ikay Muslim, nasa Islam. Pangatlo, sinabuhay mo ang Islam sa sarili mo, dito pa lang magiging matatag ka na. Pero sabi ng mga ulama, ang pang-apat ay ang tinatawag na suhbatus salihin.
ang pagkakaroon ng mga mabubuting kasama. Pagkakaroon ng mga mabubuting kasama na maglalagay sa iyo sa kabutihan. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith patungkol sa paghahanap ng mabuting kasama, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang tao ay nasa relihiyon ng kanyang malapit na kaibigan. Kaya tignan ninyo kung sino ang inyong mga kinakaibigan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipili tayo ng mga tao, pipili tayo ng mga kasama na alam nating nagpapaalala sa atin sa Islam. Nagpapaalala sa atin sa takwa. Kapag ang ating samahan, wala man lang tayong isang tao na magpapaalala sa atin ng kabutihan, ay hindi ito magpapatatag sa atin sa Islam. Kung ang grupo natin, dumating ang oras ng sala, wala man lang nagsasabi na magsala tayo, wala man lang nagsasabi na ito'y hindi pwede sa Islam, sigurado na tayo'y hindi magiging matatag sa Islam. Sigurado tayo'y matatalo ng mga pagsubok na darating sa atin. Napakahalaga na hahanapin natin ang mga taong laging magpapaalala sa atin sa Islam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbah." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, panatilihin mo ang iyong sarili. Panatilihin mo ang iyong sarili. Wasbir nafsak. Sabi pa sa Quran, magsabar ka. Ang translation is to maintain. Panatilihin mo ang sarili mo kasama. Sino? Ang mga taong laging tumatawag sa kanyang Rabb. Wasbir nafsak. Anong tafsir nito? Minsan ang mga kaibigan, hindi perfect. Tayo hindi rin perfect. Pero manatili ka, magsabar ka sa kanila kung yung kaibigan mo naman na yun ay nakakatanggap ka ng mga pagpapaalala tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring may kahigpitan siya, pero sabi sa Quran, wasbir nafsaka. Magsabar ka, bakit? Yan tao na yan, kahit medyo ayaw mo, mahigpit siya, bakit? Nagpapaalala naman yan sa kabutihan. Nagpapaalala naman yan sa mga bagay na bawal. Kaya sabi, sabaran mo yung sarili mo. Kaya maganda, ilalagay nyo sa grupo nyo na laging may isa dito magpapaalala sa atin sa Islam. Bakit? Para manatili ang gabay sa atin sa pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga pagsubok sa ating pananampalataya, ay kaya natin itong lakpasan. Naway idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na panatilihin niya tayo sa tamang landas. Panatilihin niya tayo sa siratal mustaqim. Panatilihin niya tayo sa tuwid na landasin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At idua natin na sa bawat pagdating ng bala, sa bawat dating ng pagsubok, lalo na kapag ang sinusubok ay ang ating mga pananampalataya, naway palakpasin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala rito at patatagin ang ating mga iman hanggang datnan tayo ng kamatayan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa ating pananampalataya, binanggit natin ang mga sumusunod: kaalaman, istishar, kaalaman, maramdaman natin, damahin natin ang Islam, kabutihan nito. Pangatlo, ang paggawa ng kabutihan o isabuhay ang kaalaman. Ang pang-apat, paghahanap ng mabuting kasamahan upang maging matatag tayo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat na sinabi ng mga ulama ay ang panghuli. Ito ay ang sabar. As-sabaru. Ito ay ang pagkakaroon ng sabar, pagtitimpi, pagiging pasensyoso sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang sura na maikli, na alam natin na lahat tayo halos ay alam natin ito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Alam natin lahat ito. Sa madrasa, pinag-aaralan natin to. Grade 1, grade 2, grade 3. Sa Balik Islam, ito ang mga unang sura na pinag-aaralan. Binabasa pa nga natin to kapag ayaw natin magbasa ng mahaba. Ito binabasa natin. Pero alam ba natin ang kahulugan nito? Sabi ni Allah, wal asri, sumusumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa al-as, panahon. At walang pwedeng sumumpa sa mga nilalang, maliban lamang si Allah. At tayo mga nilalang, sumusumpa tayo para kay Allah lang. Wallahi, di tayo pwede sumumpa. Pero si Allah, sumumpa sa panahon. Bakit? Napakahalaga ng panahon, ang sabi ng mga mufassirin. Ang panahon, kapag dumaan, di mo na kayang ibalik. Di mo na kayang ibalik. Kaya gano'n siya kadakila. Kaya sumumpa si Allah sa panahon. Napakahalaga sa tao nito. Wal asri. Ano yun? Innal insan lafi khusrin. Sabi ni Allah, tunay na ang tao, tayo, ay nasa pagkalugi. Lafi khusrin, pagkatalo. Anong tafsir? Innal insan lafi khusrin? Na ang tao ay nasa pagkalugi. Ang tafsir ng mga ulama, ang majority ng nilikhang tao ay papasok sa impyerno. Wa iyadan billah. Majority, malaking bilang ng tao ay papasok sa impyerno. Innal insana lafi khusrin. Pero kagandahan sa Islam, illal ladina amanu. Sinabi din doon sa aya na yun, sa surah na yun, kung sino ang mga hindi mapapasama sa mga talunan na tao. Illal ladina una amanu. Ang may iman. Yun ang una na sinabi. Pag may iman, nandun ang kaalaman, illal ladina amanu. Maliban sa silang may iman, sumasampalataya, nananatiling Muslim, nananatiling matatag. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. At gumawa ng kabutihan. Amilus salihat, amal salih, gawang mabuti, pero ang tafsir ng mga ulama, ang gawin mo ang responsibilidad mo bilang isang Muslim. Yun ang amal salih. Kung ano yung mga pinag-utos sa iyo ng Islam, tuparin mo yan, yan ang amilus salihat. Hindi yung iniisip mo lang na mabuti, yun ang gagawin ko, okay na ako. Hindi. Ang amilus salihat na totoong gawang kabutihan kung ano inutos ng Islam. Salah, sadaqah, zakat, hajj, umrah, birrul walidain, pagsunod sa magulang, pagrespeto sa magulang, pagdarasal, dhikr, pag-alala kay Allah, zakat, pagbigay ng sadaqah. Ito ang amilus salihat. Watawasaw bil haqq, ang magwasiya, ang magpayo ng hak, katotohanan. Magda'wa, magsalita ng patungkol sa Islam. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr, at magwasiya ng patungkol sa sabar. Kailangan ng isang mananampalataya ay nagpapayuhan ng pagsasabar kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahalaga ng sabar. Yung pinag-usapan kaninang 4 na payo, kung hindi mo tulalakipan ng sabar, hindi mo magagawa ang lahat na ito. Kaya ang sabi ng mga ulama, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang matutunan ng isang sumasampalataya kung ano ang sabar. Dahil ito'y tinagubili ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo'y maging tagumpay. At ang sabi ni Imam Shafi'i rahmatullahi alay, na kung ang sura na ito, itong sura na ito lang ang binaba ni Allah sa buong Quran. Ito lang, sura na ito. Wala na lahat. Ito lang ang binaba niya sa tao, lakapathum. Sapat na ito sa tao para maging tagumpay. Kung susundin natin itong suratul Asr na ito, ay sapat na sa atin, sabi ni Imam Shafi'i, para maging matagumpay. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buhay, ang dunya, ay punong-puno ng pagsubok. Ito'y lugar na testing ground sa atin. Hindi tayo rito panghabang buhay. Kailangan natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. La tansa nasibaka fid dunya. Huwag mong kalimutan ang part mo dito. Walang problema, maging successful.
magkaroon ng magagandang bagay, maging masaya, mafi mushkila, la ba'sa bih. Walang problema ito. La tansa nasibaka fid dunya. Hindi tayo pinagbabawalan ni Allah dito. Pero wag natin i-attach ang ating mga puso masyado sa dunya. Lilisan tayo dito sooner or later. Lahat tayo, walang exception. Lilisan tayo rito. Kaya ang kailangan natin ay maging matatag sa ating pananampalataya. Maging matatag sa pananampalataya at ang tagubilin ni Allah, huwag natin hahayaan na tayo'y darat na ng kamatayan. Maliban na lamang na tayo ay mga tunay na mga Muslim.